Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito po tayo sa ating podcast, Life with Dante M. May magandang proposal po. Itong isang congressman para masolusyonan po yung problema sa basura na siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging malala yung mga pagbaha, lalo na po sa Metro Manila. Kasi yung mga kanal, estero, barado. Sabi ng isang congressman po, paraan niya iwas tapon kung saan-saan yung basura, minungkahi niya po na bilhin kada kilo. 10 pesos daw po. O diba? 10 pesos kada kilo. Lahat ng uri ng basura. O di ayos na ayos. Lagi nitong malinis po ang ating paligid, lalo na dyan sa Metro Manila. Yung mga walang trabaho, walang hanap buhay, ang gagawin nila mga kababayan, mamumulot ng basura. Hindi yung bakal at dyaryo lang. Butit dyaryo bakal, kasi binibili din yun. Di ba? Yung mga ngalakal. Pati yung mga ordinaryong basura lang talaga. Bibilin 10 pesos per kilo. Yan ang sabi rito, para iwas tapon kung saan-saan, pagbili ng 10 pesos kada kilo sa basura, iminungkahi. Ang proposal mga kababayan ay mula kay House Committee on Metro Manila Development Chairperson, Caloocan City Representative Dean Asistio. Ano tingin niya? Ayos? Ayusan niya, Mr. Maravilla. Yung mga batang lansangan, mayanap buhay na, mamulot ng basura. O di ba? Anyway, grabe po ang gastos ng ating gobyerno. Doon pa lang sa garbage disposal, pag-akot, paglinis, pag-akot ng basura, milyon-milyon, bilyon nga po, ang ginagastos ng mga local government units. Ang kumikita, yung mga kontraktor sa garbage. Saka siyempre, yung nag-award ng contract. Pero ganun pa rin, grabe pa rin na nagkalat ng mga basura. Kasi yung mga mamamayan, wala mang paki. Tapon dito, tapon pa rin doon. Pero kung halimbawa, binibenta na, binibili ng 10 pesos, may magtapon man po ng basura, may pupulot. Kasi pera, ito talagang may pera sa basura. Di ba? May punto, mga kababayan, si Congressman Dean Asistio. Yan sabi niyo, para mag-iba ang pagtingin sa basura na itinatapon na niya, tinatapon na lamang kung saan-saan. Ang aking mungkahi, bilhin ng 10 pesos kada kilo. Ayon kay Asistio, sa kabila niya ng paulit-ulit na paalala, ay marami pa rin nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sa kabila ng libreng pagkolekta rito na nagdudulot ng pagbaha. So ang mangyayari niyan, bawat mamamayan, lalo siyempre yung mga walang trabaho, pati mga households niyan, iipunin na nila at hindi itatapon yung basura para ibenta. Siyempre, ang bibili niyan yung gobyerno. So maglalaan siguro ng budget para sa MMDA or sa mga local governments na bibiliin kada kilo 10 pesos. Kaya yung mga nagkalat na basura sa labas, populutin yan ng mga palaboy. May trabaho na yung mga batang lansangan, di ba? May hanap buhay na sila. Mamulot ng basura kasi bibilin po ng 10 pesos per kilo. Ngayon, yung bawat pamilya naman po, hindi na nila itatapon yung basura kasi ibibenta na lang nila yung basura mula sa kanilang bahay. Ayos? Magandang strategy po ito. Sabi ni Congressman Asistio, everyone knows anya that garbage has been the major cause of floods in Metro Manila. One of the main issues here is the indiscriminate throwing of waste by undisciplined citizens. This is a behavior issue, and one of the most effective ways to change behavior involves giving rewards instead of penalty, sabi po ni Asistio. May punto, mga kababayan, ang magaling na congressman. Tama siya. Tingnan ninyo yung mga butit bakal. Kahit nga po yung mga bakal na nakakabit pa sa building, ninanakaw para ibenta. May nakita po akong video na nag-viral. Yung bakal na nakatakip sa manhole, nagpalingalinga muna. Hindi niya alam may CCTV doon. Lumampas muna, mga kababayan. Tapos nagpalingalinga. Nang mapansin niya na walang taong nakakita, yun pala may camera.
Biglang kinuha mga kababayan, itinakbo. Yung takip na grill sa manhole. Yan Nag-tricycle pa, mga kababayan. Pumosisyon dyan, nanakawin ito, mga kababayan. May isa pang sumunod, kasapakat siguro to, nakamotor naman. Matagal na naghintay, palingalinga muna. Tapos, ikakarga niya yan, dyan, may katulong. Hindi pala yun nakamotor, nasa tricycle pala, kala ko kasabwat yun. Ayan bumaba, mga kababayan, may kasama pala sa tricycle. Nagkukunwari na may ginagawa doon sa tricycle, pero pinagmamasdan yung nanakawin na steel grill. Ayan Nakatingin mo na parang may pupulutin. Yun pala, ang pinulot na niya, yung steel grill. Sinakay, mga kababayan, sa tricycle. You see? Tatakas na sila. Nakakabit, mga kababayan, yung steel grill. Yung iba nga sa bahay pa nakakabit. Yung sa Tondo, mga kababayan, ng masunugan, galit si Mayor Isko kasi yung kable ng kuryente, pinag-agawan pong putulin. Ang daming nagugutom kasi, walang hanap buhay. So ngayon, magkakaroon na sila ng hanap buhay sa pamumulot ng basura. Lahat ng uri ng basura. Hindi lang yung bote, bakal, dyaryo, na yun naman talaga po, binibili na, kalakal, ang tawag. Ngayon, mga ordinary garbage, lahat ng uri ng basura, mga plastic wrappers, kung ano-ano, kikiluhin. Wala nang magtatapon ng basura kasi ibibinta na lang nila sa gobyerno. Siguro sa barangay mismo, lahat ng barangay, sila ang bibili ng basura. Mangyayari yan, yung walang mga trabaho sa barangay, sila na yung maglilinis sa paligid palagi. Kasi mababago yung pagtingin nila sa basura. Ang basura ay negosyo nila. O diba? Approve sa atin ito, mga kababayan. Sabi ni Asistio, 10 pesos per kilo is reasonable niya. Lesser than this may insult instead of inspire our target families to collect, segregate, and sell their garbage. At 20 kilos anya ng basura, at least the seller can bring home 200 pesos. Enough for one simple family meal. We recommend anya that this buying price be minimum. So pwede nilang dagdagan. Depende siguro sa LGU. Kung mayaman naman po yung munisipyo or syudad, pwede silang mag-allocate ng mas maraming pundo. 'Di ba? Nakapag-create pa sila ng livelihood para sa mga ordinaryong mamamayan. Ipinanukala ni Asistio na maaring ang lokal na pamahalaan o ang kinontrata nitong mangungulikta ng basura ang bumili ng segregated na basura instead of the government spending huge sums to remove garbage clogging our waterways. We might as well allot part of the budget to the very people who can help solve and impacted by the problem, our citizens. Sabi po niya. Ayon kay Asistio, magsasagawa rin ng pagdinig ang kanyang committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects, bahay, buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan ang apektado ng matitinding pagbaha at lalala pa ito dahil sa climate change. Ang matindi po rito, may ilan pang umano'y nagpapasasa dito. As the President already mentioned we will ensure public accountability here, sabi po ni Congressman Asistio. Maganda, mga kababayan, ang kanyang proposal. So pwede itong gawin sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila. Maging parte pa ng livelihood program ng mga LGUs para sa mga ordinaryong mamamayan. Kaysa naman po, yung mga naglilinis sa paligid na so yung tupad, minsan sige lang po ang kubra. Tingnan ninyo ito, mga kababayan. Ang dami, 150 tupad beneficiaries po.
Mas marami pa yung walis kaysa sa basura. Panoorin ninyo. Yung nagwawalis, mas marami pa kaysa sa basura. Parang ang purpose lang po, sumweldo. Parang ang purpose lang po, kumobra ng sweldo. Dineploy mo doon sa wala man masyadong mga basura, mga dumi sa paligid. Yung pinalilinis ng ating Pangulong Bongbong, yung mga estero. Ang ginagawa ninyo, basta lang walis-walis, mga kababayan. Yan logi dito yung gobyerno. Yan published by Daily Tribune, mga kababayan. Logi ang gobyerno rito. Mas marami pa yung walis at nagwawalis kaysa kumpol ng basura. You see? Kaya walang mangyari sa ating bansa po. Pati yung implementation ng tupad para may livelihood yung mga nasa barangay. Palpak. Basta lang makasweldo. Magkakobra ng tupad. Diba? Hindi man seryoso na maglinis sa paligid. Yan sabi dito sa report ng Daily Tribune. Watch around 150 beneficiaries of the Department of Labor and Employment's TUPAD Emergency Employment Program are taking part in a 10-day clean-up drive at Kings Point Subdivision. Each worker received compensation equivalent to the regional minimum wage as part of the temporary work initiative. Sabi ni Lou Gonzales, sa ibang bansa ang tinutulungan yung mga may sakit at walang kakayahang makapagtrabaho. Sa ating bansa, healthy at tambay. Masama ang epekto po ng mga ganitong sistema. Ang implementasyon po, palpak. At karamihan dyan, mga kababayan, yung favored ng punong barangay, ng kapitan. Yung mga supporters niya yung nakalista. Mga kababayan, may politika palagi. Sabi ni Rain Del Rosario, 5% walis, 95% picture. Sabi ni Edric Redicio, need ba talaga everyone or 0.5 meter apart? Kumpulan Sabi ni Ron Bragais, baka ma-stampede kayo. Hindi man po siniseryoso yung implementation ng mga programa. Kaya walang mangyari sa ating bansa pag ganito. Sinayang pera ng taong bayan. Gagong mga nasa pwesto. Konting walis, picture-picture, pera na. Ay nako, only in the Philippines para mapagtakpan ang korupsyon ng mga nasa pwesto. Sabi ni Renato JR, tapat mo, linis mo, be responsible. Di na need niyan, lagay na lang sa edukasyon or health. Sabi ni Marbs, walis while doing marites. Sabi ni Don Cese, small area, almost 100 sweepers. 150 nga. Yan 150 yung nagwawalis. Mga dahon-dahon lang. Yan Sabi ni Braille, na all 5K na yan. Sabi ni Nick, less linis, more on marites. Maganda yung proposal po ni Congressman Asistio. Bili na lang po 10 pesos per kilo ng basura. Talagang yung mga walang trabaho, magkakaroon ng interes na maglinis na lang sa paligid para ibenta ng 10 pesos per kilo. O di ba? Effective yun. Talagang hindi lang nila yun iipunin kung saan-saan para maghintay ng kolektor kasi baka nakawin ng iba. Ibenta. Di ba? Poproteksyonan nila yung basura para maibenta 10 pesos per kilo. May kabuhayan yung mga walang trabaho. At ang papatol natural, yung mga hirap sa buhay. Pero itong tupad po, maraming mga beneficiaries na favored po kasi
dikit sa punong barangay kahit hindi man masyado mahirap yung buhay. O di ba? O ngayon, doon sa issue mga kababayan ng ampaw na flood control project sa Oriental Mindoro, nag-react yung inspeksyon ng Gobernador Dolor, ay narang pa ng security guard, yung gobernador mga kababayan, security guard ng kontraktor. Kahapon, nag-react yung regional director ng DPWH ng Mimarupa, humingi ng sorry. Pero paliwanag niya, yung reklamo ng gobernador na walang bakal na nakakabit doon, kundi yung nakita niya, isa man lang daw. Pero may iba pa na may bakal naman po. Kaya lang, yung nilagay na bakal, kabilya yung tawag dito sa amin, parang medyo malaki-laki ng konti sa tie wire. Kaya wala pang baha, mga kababayan, na dumaraan, giba na. You see? Dumipinsa ngayon yung regional director ng DPWH, si Engineer Gerald Pakanan. Yan report ito mga kababayan ng ABS-CBN News. Ito, pakinggan natin si Engineer Pakanan. Ito, ilagay ko lang sa perspektibo. Lahat po ng proyekto ng gobyerno ay gobyerno po yun. Pag-aari po nating lahat. So wala po dapat magsasabi na kailangan ng permit. Ako po mismo, gusto ko pong linawin. Ang nakita ko po, narinig ko po dun sa TV na ginawa ni Gob, humahanga po ako kay Gobernador. Kung ako man po ang gobernador ng lalawigan, tapos may nangyayaring ganyan, siyempre sasama po ang loob ko. At saka ipagtatanggol ko ang aking lalawigan. Mahanga ako kay Gob at sa naiintindihan ko. Actually, tinawagan niya ako, nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari. Humingi po ako ng patawad sa kanya at sa buong mamamayan ng Mindoro dahil hindi po yun dapat nangyari. Ulitin ko, hindi po dapat nangyari. Pero hinarang kasi ng gwardiya yung gobernador. Personally, or mga tao kuman, na pagbawalan ang kahit sino, lalong-lalo na ngayon na may issue tayo sa flood control. Bawal natin pigilan ng kahit sino. Ipakita natin sa lahat na may ginagawa tayo dito. Kung mayroon mang nasisira, kasi sabihin ko, pwedeng cause yan ng climate change natin, ng ragasa, pwede rin attributable yan sa contractor kung may pagkukulang sila. Malalaman natin yan, pero bawal natin yan pigilan kasi mali po yun. Dito po sa harap, yun po ang mayroon po tayong bakal. Kaya po, walang bakal daw si yung likod talaga. Hindi naman po ito accurate dahil hindi po ako nakasama doon. Pero again, papaimbestigahan natin lahat yan. Kung doon sa plano may nakalagay na bakal tapos hindi linagay, mananagot po ang lahat. Pwedeng tama po si Go. Pero doon po sa disenyo namin, doon po sa likuran ng ating flood control ay stone masonry po yun. So hindi talaga natin yun nilalagyan ng bakal. Dito po sa harap, yun po ang mayroon po tayong bakal. Kaya yung design talaga daw, walang bakal sa likod. Sabi ko sa inyo, tama. Pati mga kalsada, sinadya nila na ang design po, walang bakal. Kaya nagiba po, stone masonry lang daw po, mga kababayan. So lahat ng mga dikes ganyan ang design, kaya madali magiba. At yung simento mga kababayan, yung halo niya, napakamalabnaw. Kaya nga, nakita ninyo yung ininspeksyon ng ating Pangulong Bongbong na dike doon sa Bulacan. Nangawakan ng ating Pangulo, ginano niya parang lupa lang na nadurog. Ganon, mga kababayan. So kung ganon yung design, 1 billion per kilometer yung budget, bakit pumapayag kayo sa ganyang uri ng design na walang bakal? Yung sa printera lang ng dike yung may bakal, yung likod wala. Bakit kayo pumapayag sa ganong uri ng design? So, ang ibig sabihin, mga kababayan nito, dinisenyo talagang magiba. Madaling magiba para tuloy-tuloy ang kitaan. Pinagluloko tayo po, mga kababayan. Mismong DPWH ang nanluloko sa atin kasi pati yung disenyo nila is designed to collapse. O di ba po? Inspection siya kasi binulgar ng gobernador. Yan
1 billion ito po mga kababayan. Yung buhangin, dyan lang naman kinuha. Dumipensya siya ngayon. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano kanipis. Oh. Parang kartolina lang mga kababayan kanipis. At tingnan ninyo yung steel bars na ginamit po. Parang tie wire lang po. Oh. Parang alambre lang. Tapos ang budget 1 billion per kilometer. Payag ka siya sa ganyan. Yan o. Kaya nagiba siya. Mga kababayan. Walang steel bars. Pero ito daw yung tamang design nito. Yung design talaga, walang bakal. Stone masonry lang. Pinagpatong-patong yung mga bato at pinahira ng konting simento, okay na. Kaya sa bagsak lang po ng ulan, natibag na. Bagsak, daloy pa lang ng ulan yon. Wala pang baha. Ganun tayo pinagluloko ng DPWH po at ng mga kontraktor. Yung kontraktor po kasi, siguradong matindi yung hingi ng mga politiko at mga taga-DPWH. Kaya ganyan yung in-implement po na project. Sa buhatan po nila lahat yan. Kontraktor, politiko, DPWH, pati na ng COA. Yan ang yumayaman po. Yan, tingnan ninyo ang buhay ng mga regional directors, district engineers po ng DPWH. Kung ano yung buhay ng mga contractors, ganun din yung buhay nila, namumuhay ng marangya. Mula po sa taxes ng mga Filipino, ng mga mamamayang Filipino, dinadaya nila. Yan ang katotohanan yan. O ngayon, si dating Senador Franklin Drilon mga kababayan, nag-react na rin tungkol dito sa sinasagawang investigasyon po. Sabi ni dating Senador Drilon, COA, Ombudsman, ang dapat na mag-imbestiga sa flood control projects, hindi Kongreso. Kahit anong sabihin mo anya, yung congressmen at mga senador sa public perception, sila ang naglalagay ng insertion. Sila rin ang mag-imbestiga. Kaya sa akin, COA, Ombudsman, ang mag-imbestiga insofar as exacting accountability is concerned kung talagang may pagkukulang. Ang problema, yung ibang mga taga-COA, kung kasabwat din. Kaya talaga dapat independent investigating body. Tulad ng naging suggestion po ni Majority Floor Leader Sandro Marcos. Bakit niya kami yung mag-imbestiga? Kami yung imbestigahan. Di ba? Yan sabi niya. Investigation into flood control projects. I actually agree. There are... I agree. Dozens of contractors. I agree. Sir? In what way? Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating... I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie. Yeah. Why would a body investigate itself? Yan ang posisyon ni Sandro Marcos mga kababayan. Anyway, yan lang po yung ating short video ngayon, Life with Dan TM. Atid sa inyo nitong napakagandang product naming binibenta online. I am worldwide amazing organic, pure organic barley mula pa sa Australia. Kung gusto ninyo po na magnegosyo nito at gumamit nito, mag-consume nito, mag-message lang po kayo sa amin, sa aming messenger. So tandaan natin po mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.